BYG, kung pinamukha ko sa tropa ko na lalakero siya, we have this friend, let's call her May. Year 2019, nabuntis siya sa ikalawang buwan nila ng jowa niya. Rebound niya lang sana si Guy, pero unfortunately, nagbunga. Kaya after niya manganak, nakikipagkita pa din siya sa ex niya at may nangyayari pa din sa kanila. And yes, nalaman po ito ng asawa ni May a month before siya sumampa sa barko. Seaman ang BF niya. Tinigil ni May ang pakikipaglandian sa ex niya at nagkapatawaran sila ng BF niya. Sobrang okay nila based sa mga my day niya na lagi sila G magka-VC. Nag-celebrate pa kami and nagkaroon pa ng usapan na baka nga mag-civil wedding na daw sila pagbalik ng BF niya. Everything was going well, or so we thought. It's been a year na hindi kami nagkakasama dahil mga busy din. We finally got a chance yesterday dahil saktong free ako. Pag di talaga planado natutuloy no, hahaha. Anyways, ito na ang plot twist. She confessed to me. May lalaki na naman siya, ha. Hindi na ito ang ex niya kundi ka-work niya sa school. Clinical instructor sila parehas. And guess what? The guy is FKing married with 3 kids. I wish I can record everything. Sandamukal na mura ang inabot niya sa akin. And what's worse is, I felt like she's going crazy over this guy. Mind you, alam na ng buong department nila ang namamagitan sa kanila. They even have an ongoing case sa HR daw nila na nireport ng mga co-teachers nila. At eto pa, nag-counterfile sila ng case daw for unjust vexation and oral defamation dahil chinichismis daw nakabit siya. Sa sobrang gigil ko, sinabihan ko siya ng, "Ha? Nag-counterfile ka pa talaga? Ano ba tawag sa'yo?" Sabi niya, "Wala naman kaming relasyon eh." Sabi ko, "Pero nag-sex na ba kayo?" Naglag siya pero sumagot din at sabi niya, "Oh." Eh di sinabihan ko siya na, "Alam mo May, kabit ka. Kahit wala kayong relasyon, nakipagkantutan ka sa taong may asawa at anak. Ang kapal mo naman para magkaso, eh alam mo naman sa sarili mo na lalakero ka." Nagalit siya. Sinabihan niya ako na, "Alam mo mali ata ako ng naging kaibigan. Akala ko makakakuha ako ng comfort sa'yo." Sinabihan ko siya na, "Ha, comfort. Tangina. May, mula HS tayo, wala kang narinig sa akin about sa ugali mo. Dahil naiintindihan ko noon na kaya ka ganun. Kasi galing ka sa broken family. Pero ngayon, umaasa ka ng comfort sa akin. Matanda na tayo, hoy. May sarili na tayong mga utak. Ako ata ang nagkamali ng napili kong maging kaibigan." Sabay nag-walk out na ako. Abi kung sinabihan ko siya ng ganon.